Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mapagpala at maulang hapon.
At ito po ang Preacher Lester Yabut in behalf po of Maranatha International Baptist Church of Silangan under the leadership po of Pastor Mike Digan ay kami po ay hinagaan-nyaya po muli sa inyo upang sumama po sa amin ngayong hapong ito at sabay-sabay ho tayo na muling manalangin sa ating Panginoon. Ngayon po ay April 1, no? At karamihan po ang sinasabi, ang araw daw po na ito ay tinatawag na April Fool's Day. At kung saan marami ang gumagawa siguro ng mga practical jokes, ano po. At hindi ko alam kung saan nag-originate yan, yung April Fool's Day na yan. Isa lang po ang alam natin na sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos mamaya ay wisdom po ng Panginoon ang ating masusumpungan. Magsimula na po tayo sa ating gawain at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon. Purihin po ang inyong pangalan sa inyong biyaya, sa inyong kahabag, sa nagdaang linggo Panginoon. Maraming salamat po sa inyong katapatan sa amin, sa inyong pag-iingat at sa oras na binibigay nyo ngayong hapong ito upang kami sama-samang dumulog at maghain po sa inyo ng aming mga panalangin, na aming mga heart's desires Panginoon. Papurihan ka po ng sa pamamagitan po ng aming mga prayers, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin, sa patuloy niyo na pagbibless po sa amin itong nakaraang linggo. Hawakan niyo po kami ngayong araw na to, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. Hawakan niyo po kami, Panginoon, sa hardin ng panalangin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At aawit po muna tayo ng isang himno at pangungunahan po tayo ng Brother Sam Digan. Awitin po natin ang "We have a story to tell to the nations." Amen. We have a story to tell to the nations. At ang story po na ito ay walang iba kundi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siya pong nag-alay ng kanyang buhay upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagbabasa ng mga nakalap po natin mga praises, prayer list, mga prayer requests at pati po ang panalangin natin sa mga kapatirang may sakit. Kung mayroon po kayong gustong ihabol ay mag-comment lamang po kayo sa ating comment section at isasama po natin yan sa ating pananalangin mamaya po. At purihin po ang Panginoon ng nakaraang linggo sa mga nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan. Noong March 28 po ang Brother Jed Paulo Nicolas. Ito po ay ninong ni Shem. Ano po? Merry Christmas po.
Brother Jed. Okay? And March 29 naman po ang Brother Guard de la Paz. Happy birthday po. At March 31, kahapon, ang preacher TJ Mabalot ay nagdibang po ng kanyang karawan. Kasama po ni Kuya Niel Mercalesia. Happy birthday. And then ngayon naman po, ang mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays, Ma'am Rina La Rosa, ang Deacon Manny Formelosa, Pastor Joe Prudencio, Brother Kyle Pacheco, at ang Sister Dory Esquera, maging si Tita Jing and Gracia ay nagdiriwang po ng kanyang birthday ngayon. Marami po ito. Happy birthday po sa inyong lahat. At tutungo naman po tayo sa mga praises at purihin po ang Panginoon sa patuloy na construction na nagaganap po sa MIBC Silangan Church Building. At nawa po ay patuloy lamang po na magkaroon po ng provisions upang maisaayos po ang ating bahay-sambahan. From Sister Dang Chua naman po ay praises sa ating Panginoon for God's continued sustenance sa kanilang family maging sa GFM business. At purihin po ang Panginoon from Ma'am Joyce for the GFM sales. From Marivic Castilla naman po ay ang pasalamat sa Panginoon sa katatagan ng loob sa naiwang pamilya ng kanya pong kapatid at let us continue to pray for comfort sa Uy and Concepcion family. And rest in peace sa kanya pong dear sister na si Elizabeth Uy. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pakikiramay. Ang MIBC Silangan po ay nakikiramay sa Uy and Concepcion families. Doon nga po sa passing ni Miss Elizabeth Uy, maging sa Digan family po for the passing of Mr. Isaac Digan Jr. Ito po ang uncle ng ating pastor, Pastor Mike. At nakikiramay din po tayo sa Santiago family for the passing po of Mr. Rolando Santiago, ang brother po ni Ma'am Joyce. Kung kayo po ay sumusubaybay sa Hardin ng Panalangin, sila po ay ating mga pinagpe-pray at tinugon na nga po ng Panginoon ang ating panalangin. Nadako naman po tayo sa ating mga sick brethren and loved ones. From Sister Nilda Villamiel, ipadalangin po natin si Gian Paldeng at patuloy po siya na makarecover from leukemia. And panalangin din po natin ang Brother BJ Villamiel para po sa kanyang comfort and healing sa kanyang pong left foot. From Sister Dang Chua naman po, inalalapit niya sa Panginoon si Ana Pulido para po sa kanyang goiter. Si Yen Uy Lua Madsari Vic para po sa kanyang complete recovery sa mga series of surgeries na kanya pong in-undergo. And from Charity Basa naman po, comfort and healing for Grace Karen Basa from her current health struggles. Opo, ipanalangin po natin si Grace Basa. And then from Sister Carlota de Guzman, patuloy nating ipanalangin si Angelito de Guzman sa kanya pong katarata, maging sa kanila pong pinansyal na pangangailangan. Si Michelle Talye, siya po ay kasalukuyang nag-undergo ng dialysis. Si Cornelio Grifalda, siya po ay naka-recovery for his recovery po sa stroke. At si JJ po, ang aking inaanak, para po sa kanyang healing sa asthma. From Sister Shala Yabut, patuloy po natin ipanalangin si Ate Robbie Villamiel para po sa kanyang recovery from stroke. And patuloy po natin ipanalangin ng Nanay Amihan Yabut sa kanya pong knee problem. At siya po ay kumonsulta na sa doktor. At knee replacement nga po ang kasagutan. Medyo may kamahalan nga lamang po. At pero ngayon po ay purihin ng Panginoon sapagkat meron naman po mga gamot na binigay sa kanya ang doktor at very minimal na lang daw po ang pain na kanyang nararamdaman. Patuloy po natin siya ipanalangin at siya po ngayon ay dahil meron din po siyang leg brace po. And from Ma'am K. Shop na naman po, patuloy natin ilapit sa Panginoon ang kanya pong mother na si Nanay Lily Fernandez para po sa kanyang recovery. And then from Nanay Elvie Rivas, ipanalangin natin si Nanay Elvie sapagkat palagi pong nananakit ng kanyang likod. At isama rin po natin sa panalangin si JT Psycho na nag-undergo po ng chemotherapy. At from Ma'am Susan Orara naman po, ang kanyang inalalapit ay ang kanyang apo na si Bimo para po sa kanyang kalusugan. At siya rin po ay mag-undergo ng some procedure sa kanyang ngipin at patuloy natin ipanalangin ang success po nito. From Nanay Tuding naman po ay panalangin natin si Hermenitibo Verona. Siya po ay may pneumonia
and kidney problem. Siya po ay wala na sa ospital at purihin po ang Panginoon at patuloy na lamang po na ginagamot sa bahay. From Pastor Jerry La Rosa naman po ay patuloy natin ilapit sa Panginoon si Ma'am Rina La Rosa sa kanyang ongoing na chemotherapy. From Sister Alexis Salazar naman po ay patuloy nating ipanalangin ng kanyang mama na si Ana Salazar na siya po ay na-aksidente at nawa po ay nasa mabuti na pong kalagayan. Sister Alexis, ang iyong mother. And from Sister Rosalinda Belen naman po ay panalangin natin si Sister Angela Belen. Siya po ay may UTI. Humabol po na praises from Sister Alexis. Natapos na po ang assessment at pasado po si Sister Alexis. Opo, amen. Sana po may pa-burger din. Pagka ganyang pumapasa. Pero purihin po ang Panginoon, Sister Alexis. At keep it up. Keep it up. And let us also pray for our expectant mothers, patuloy na magkaroon ng safe delivery at maging ang kanila pong pagbubuntis ay maging safe. Panalangin natin si Sister Kisha Loyola, si Ivan Lim, at sama rin po natin si Denise Peña at si Cheryl Dimasangal Silvestre Hilario. At po, mamaya po ay habang nananalangin tayo, kung may maaalala po kayo, ay isama po natin sila sa ating mga panalangin. Dadako naman po tayo sa ating mga prayer request. Patuloy nating ipanalangin ang provisions ng Panginoon para sa ongoing construction ng MIBC Silangan Building. And from Bishop Nelda Tour naman po ay ang kanyang prayer request ay ang Evangelistic Crusade of MIBC Kawit sa April 13 at ang MIBCK Silver Anniversary on April 24. Amen. From Sister Carlota naman po, ang kanyang nilalapit sa Panginoon ay ang salvation ng kanyang family and friends, ang good health ng kanyang bawat pamilya, ang legal documents na maayos na po, maging kanilang financial na pangangailangan, magkaroon din po ng bahay na para po sa kanilang Mama Grace. At panalangin ko po na magkaroon na po ng mas maayos na trabaho si Patricia Yabut. Siya po ngayon ay kasalukuyan naghahanap ng bagong opportunity at nawa po ay manlibre din siya, magpa-burger din siya pag siya po ay nakakuha na ng bagong trabaho. Okay. From Nanay Tuding Severino naman po, let us pray for her and her loved ones para po sa kanilang spiritual growth. And let us also pray for their small business, ang tindahan po ni Bing Rain Severino, na ang kanya pong tinitinda ay frozen goods and fried itik. From Sister Dang Chua naman po, let us continue to pray for strength and wisdom para po sa kanyang daughter, si Faith Chua, para sa kanyang transition to another work opportunity sa LA. And for Grace Chua rin naman po for her graduate school and upcoming review for kanyang MCAT. And for Mercy Chua para naman sa upcoming SAT and her AP course exams. At patuloy natin ipanalangin ang kanya pong niece na si Christine Gia Castillo na ngayon po ay undergo ng bar review. From Sister Alexis Salazar naman po ang kanyang prayer request, good health for the family, ang patuloy na ingatan ng kanyang Papa Alexander, wisdom, knowledge sa kanyang pag-aaral, also financial needs. Also, yun nga po at naging maayos na rin po ang assessment at pasado sila. Purihin po ang Panginoon for that answered prayer. Panalangin din po natin ang kanilang school activities at extension classes. At panalangin natin ang bagong extension classes na pinangungunahan po ng Brother Samuel Digan. Amen. Ito po ay bukod po sa ating church ay meron po silang lugar na pinupuntahan tuwing Saturday at doon po ay nagsisimula ng extension classes. Mawa po ay marami makakilala sa Panginoon, mga kabataang maturuan at magsilbing ilaw po dyan po sa lugar na iyan. From Pastor Mike Digan naman po ay ipanalangin natin ang young people's active participation sa ating church ministries, ang ating extension classes, ang Sunday school classes every week, ang tracts distribution at church financial needs, pati ang soul winning ministry ng MIBC Silangan. Ipanalangin po natin ang ating mga businesses, ang GFM US and GFM Philippines, maging ang GFM Suites, ang Bensor Music Studio at Music Kids Manila, ang business po ng Sister Carlota sa kanila pong pagdalako at pagtitinda, paggingi sa kanilang pet shop. Siguro ang pangalan nito ay JJ Pet Shop. Baka nakapangalan po kay JJ. At panalangin din po natin ang Jednick Footwear, ang CC Bites and Tea,
Sister Helen Paras, ang kanya pong business na boarding house and commercial establishment dyan po sa Isabela. Patuloy natin ipanalangin na maging maayos ang takbo ng kanilang mga businesses, magkaroon po sila ng wisdom sa paglilid po ng kanilang mga negosyo. At banggitin po natin ang mga elders and senior citizens. Let us remember them in prayer mamaya po. Kung meron po kayong isa na maaalala, at yan naman po ay mag-display din sa ating sa gilid po ng ating screen para po habang nananalangin tayo ay pag may nakita po tayo, isama natin sa panalangin. Patuloy natin panalangin ng Nanay Elvie Rivas, Ma'am Susan Orara, ang Mami Baby Villamiel, ang Tatay Ferdy, and Nanay Amihan Yabut, ang Auntie Hobita Digan, ang Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, ang Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, ang Nanay Norma Castillo, ang Nanay Rosa Gutierrez, Mama Evelyn Kekep, sama rin po natin sa panalangin, sina Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Sister Linda Gesmundo, ang Preacher Renny and Ma'am Esther Orhino, Preacher Pete Magat, ang Brother Frank and Sister Percy Zapata, Nanay Lucia Buenaflor, sama rin po natin Sister Doris Santos, ang Nanay Lourdes Mercalesha, Tatay Nick and Nanay Lilia Santos, Nanay Lydia and Tatay Efren Inocencio, maging sina Tatay Nori and Nanay Norma Santos. Isama rin po natin sina Sister Dory Esguera, Nanay Fe Carpio, sina Cora San Jose, Neng Gatdula, Luz Castillo, isama rin po natin sina Nomi Moray, Lourdes Castillo and Toto Castillo, maging sina Nenita Sarian, Edith Santos, Celia Ignacio, Daisy Alvarez, at maging si Nanay Gertrudes Severino na nasa Macau. At for update po, from praises po, coming from Ma'am Joyce, at nailabas na po ang brother niya sa NKTI. Mamayang gabi na po ay sa bahay na po ang kanilang week. At negative din po siya sa swab test. Opo, amen. At dadako naman po tayo na mamaya ay panalangin natin ang families na bumubuo po ng MIBC Silangan, ang ating mga loved ones po, ang Chua family, ang Yabut family, ang Villamiel, Diaz, and Gracia, Kiben, at Katakian, Fernandez families, ang Abilion, Baldimor, Castillo, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan families, ang Rojas family ay ating di panalangin, ang Saria and families, ang Orara family, ang Pacheco family, ang Maximo Rivas and America families, Mercalesha family, ang Santos families, ang Inocencio and Abdulrazak families, at ang Shapno family. Kumabol po na prayer request ay si Gian Paldeng naman po ay nag-undergo ng kanyang RBC and platelet transfusion kanina, at ipanalangin po natin na nawa ay maging maayos ang kanyang kalagayan. At salamat po sa Panginoon na si Neneng Lydia Inocencio ay maayos na po uli ang kanyang kalagayan, at prayer din po for their financial needs. Opo, isama po natin yan sa panalangin mamaya. Let us continue to pray for our frontliners from the Philippines, Sister Sharin and Sister Shalini Gloriani, Sister Winnie Bolalin, and Brother Bon Halili. And from the US naman po, ang sina Shalom Legaspi, sina Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, Eva Mendoza, Dr. Sonia Castillo Murray, si Eloisa Tuason, at si Maria Teresa Castillo. From Canada naman po, ay panalangin nating patuloy sina Mr. and Mrs. PJ and Murphy Villamiel, at from London ay si Rani and Judith Castillo. Let us continue to pray for our brethren abroad, sina Marvin Legaspi and family from the US, Brother Joey Digan from the UK, Sister Amica Abiam and family from Spain, Marjorie Vicente from Kingdom of Saudi Arabia, Dr. Marilyn Cabantog from the US, Mary Ann Santos from Saudi Arabia, Dr. Evan and Mina Chua from Taiwan and USA, Alan Castillo from New York, at Brother Gilbert Gesmundo and family from Singapore, Ryan and Jane Clemente from Kuwait, and Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Avancenia from Australia, at maging sina Nino and Denise Peña from Australia. And let's not forget to pray for our pastors, the missionaries and their families, ang ministries po ng mga churches, ang MIBC Marikina, our mother church, sa pangunguna po ng
Pastor Neil Kekep, ang MIBFC pastors through the leadership po of Bishop Fernando de Vega, ang FIBA pastors through the leadership naman po ng Bishop Cornelio Datur. Let us continue to pray and support our online services na bagamat medyo lumuluwag na po at maganda na nakikita po na ang ating mga churches ay nag-gather na sa kanilang mga bahay-sambahan. Patuloy pa rin po ang ating mga online services, ang Hardin ng Panalangin Ministry sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan, kasama po ng Preacher Gary Chua and Preacher James Orara, ang Bountiful Feastings on the Divine Verses sa pangunguna po ng Bishop De Vega, ang May Kaagapay with Pastor Nel Datur, of Word and of Prayer with Pastor Neil Kekep. Kasama rin po dyan ang Preacher Jebes Orara at ang Preacher June Esbieto. Hope Goes On sa pangunguna po ng Pastor Jess Marasigan, ang Kape with Pastor Yuvel Valdivilla, ang Salita ng Buhay, ang BHBC Tanay sa pangunguna po ng Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Paranan, and Pastor Roldan de los Santos, Bread Talk with Pastor Robert Victoriano, and VFBC Muntinlupa Daily Bible Study at LWBC Caloocan under the leadership of Pastor Joseph Guzman. Panalangin din po natin ang mga online ministries for our kids, ang Jam Kids Squad of LWBC Caloocan, MIBC for Kids of MIBC Marikina, ang Wow Kids of BHBC Valenzuela, ang Bible Bibo of LWBC Santa Mesa, and Abacada of VFBC. Of course, let us continue to pray for the nation. Let us continue na lalo na po sa Pilipinas na malapit na ang eleksyon, ay patuloy na magtalaga ang Panginoon ng mga leaders na karapat-dapat at may takot sa Kanya. Gayun din ay patuloy natin yung panalangin ng buong mundo na matapos ng tuluyan ang COVID na pandemya, maging ang mga giyera po na nababalitaan natin, nawa ang kapayapaan ng Panginoon na maghari po sa mundo. At kung meron pa po kayong naisihabol ay i-comment nyo lamang po. At this point naman po ay makakapakinig po muna tayo ng tanging bilang. It takes a lot of going for a tree to reach the sky. It takes a lot of rain to help it grow. It takes a lot of running for a child to catch the wind. It takes a lot of walking to learn to run, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in me. Many times I've been discouraged when the rain got in my way. I didn't know that it would help me grow. And every time I run ahead, I'd always miss the turn and end up walking back to what I've learned, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in me, 'cause Jesus is growing
Amen. Maraming salamat, Brother Shem and Brother BJ sa accompaniment po para po sa special number na Growing in Jesus. Ito po ay hindi lamang po para sa mga bata na mananampalataya. Sa bawat bagong mananampalataya, dapat po tayo ay growing in Jesus. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa isang maikling devotion ngayong hapong ito. At if you have your Bibles with you, I invite you to open them at sama-sama po natin na basahin ang salita ng Panginoon. Ang ating main text po ngayong hapon ay kukunin natin sa Book of Amos, chapter 3. Book of Amos, chapter 3. Ang verse po natin ay 8. Amos 3:8. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. The lion hath roared. Who will not fear? The Lord God hath spoken. Who can but prophesy? Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong wisdom, sa inyo pong ipapamahagi sa bawat makikinig ngayong hapong ito. Patuloy niyo kaming hahawakan, patuloy niyo po akong itago sa inyong likuran, Panginoon, upang ang marinig nila ay kayo, ang inyong tinig, ang inyong mensahe, Panginoon. Bigyan niyo kami ng puso nakikinig at ng mga puso na willing po na isabuhay ang bawat mensahe, ang bawat matututunan namin ngayong hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Ang title po ng ating devotion ngayong hapong ito is God is Inevitable. God is inevitable, ibig sabihin, hindi may iwasan. Hindi po natin may iwasan ang Diyos. Ngayon, meron pong mga bagay sa mundong ito na wala tayong control. Kahit anong talino natin, kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano nakahaba yung experience natin sa buhay, merong mga bagay talaga dito sa mundo na wala tayong influence, hindi natin kayang kontrolin. Isa po dito is yung nature. Opo. Siguro naman po walang magko-contest na tayo ang nag-a-adjust sa nature. Pagka umulan, hindi natin pwedeng sabihin na wag umulan. Kapag bumaha, hindi natin pwedeng pigilan ito. Kapag mainit, ay hindi rin natin pwedeng sabihin sa araw na wag siya magpakita. Wala tayong control dito. Tayo po ang nag-a-adjust sa nature. Maliban na lang na tayo katulad ng Panginoong Hesukristo na siya kaya niyang gawin yun. Pero tayo po bilang ordinaryong tao, wala po tayong control dito. Ang isa pa pong bagay na hindi natin kayang kontrolin ay oras. Na sinasabi nga po na ito ang pinaka-valuable na commodity sa mundo. Higit sa pera, higit sa kayamanan, oras, sapagkat ito po ay limitado at depende po, kahit anong gawin natin, dadating po yung panahon na mauubos po ito. Hindi tayo pwedeng, maraming mga pelikula na nagde-depict na sana pwedeng magkaroon ng time machine, na pwede tayong bumalik sa nakaraan, pwede tayong pumunta sa hinaharap, pero hanggang pelikula na lamang po ito. Sa katotohanan po, kahit na magmakaawa tayo, hindi ho natin mapapabilis, hindi po natin mapapabagal ang oras. Ito po ay katulad lang din sa Panginoon. Kahit ano pa ang gawin natin, even if we pretend na He does not exist, kahit na baguhin natin ang ating mga paniniwala o kung ano man ang ating paniniwalaan, isa lamang po ang katotohanan. Kahit hindi tayo maniwala sa Kanya, ang totoo po, ang Panginoon ay nandiyan. It will not change the fact that God has and will continue to exist. He is the Alpha and Omega. Sabi nga sa Book of Revelation. Pag sinabing Alpha and Omega, ito sabi ng Panginoon, siya ang simula at wakas, di ba? Pero pag tinignan niyo po ang logic nito, kung siya yung simula at siya rin yung wakas, ibig sabihin wala siyang simula at walang wakas. Sapagkat pagkatapos ng simula, ay ang wakas, sisimulan uli ito at magwawakas uli. So, eternity po ang sinasabi ng Panginoon. Dalawang bagay po ang pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Una is when man forgets God. And ang pangalawa po is when man realizes God. When man forgets God. Let us consider Luke 17. Luke 17 sa New Testament. 17:26 to 27. Ito po ang ating mababasa.
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they brought, they sold, they planted, they builded. Sabi po dito, ang sabi ng verse 27, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. The first reason that people forget about God is kapag ang ating binibigyan ng kahalagahan ay yung mga tinatawag sa Biblia na cares of this world. Na mas binibigyan natin ng importansya yung ano yung nakikita natin, kung ano yung gusto nating kumbaga is yung mga pangarap natin. Hindi naman masama, ano. Kasi kaya lang sometimes even the Christians, ano, yung mga mananampalataya, they become swayed, na nadadala sila ng mga ito, ng mga temporal things, nasasway yung kanilang faith. And then mas nakikita nila yung kahalagahan nito kaysa doon sa eternal things. Ito yung mga mananampalataya na, how much more ano po yung mga hindi pa mananampalataya. Siyempre, mas tinitingnan nila ay yung mga temporal things. Katulad po ako nung araw, no, mga many years ago, there was a time na ang iniisip ko lang talaga, and this is from my youth, hindi pa ako nag-aasawa, wala pa akong trabaho, nag-aaral pa lang ako. Pero ang tumatakbo sa utak ko, pag ako'y malaki na, ano ang magiging trabaho ko? Pag ako'y malaki na, paano ko bubuhayin yung magiging pamilya ko? These are the things na concerns the ordinary person. Kasi nga, this is important things, di ba? Hindi naman sinasabi dito na masamang magplano. Hindi naman sinasabi dito na masamang i-prepare mo ang iyong sarili sa mga pangangailangan mo dito sa mundo, the temporal things. Even the Bible says that if a man does not work, then he does not eat. He should not eat. Sinasabi rin sa Biblia at inuutos sa mga ama ng tahanan that we should provide for our family. So hindi masama magplano. Hindi masamang i-consider yung mga temporal things sapagkat ito ay kailangan din natin. Ang nagiging masama lang po dito is pag mas pinagtutuunan natin ng pansin, iyon, at nakakalimot tayo na bukod sa ating buhay dito, ay meron pa tayong buhay na isipin pagka tayo po ay namatay. It is important to prepare for our future here on earth. Pero it is more important to prepare for our future after we die. Where will you go when you die? Pagka tayo po ay namatay, no, yung ating dream house na iyong pinaghirapan, taon ka nagtatrabaho, yung iyong inipon para mabili, mapagawa itong dream house na to, may titira ng iba dyan. Pag tayo po ay namatay, yung mga inipon natin pera, no, yung pagkukuripot natin para tayo makaipon ng maraming pera, may gagastos na niyan. Baka pagpasalamat pa, okay, wala na siya. Pwede ko nang gastusin yung perang inipon niya. Pag tayo po'y namatay na, may iba nang magdadrive ng e-bike natin, ng iiwan mong sasakyan. Pag tayo namatay na, may papalit sa atin sa trabaho, may papalit sa atin sa mga businesses na pinaghirapan nating establish. Lahat ng mga bagay na ito na you work hard for, na minsan ito pa yung mga nagiging dahilan kung bakit isinasantabi natin ng Panginoon. Lahat ng bagay na pinaghirapan mo, may ibang makikinabang. Hindi mo madadala sa pupuntahan mo pag tayo ay namatay na. Ang pinakamahalagang tanong, pag tayo ay namatay, where would you spend eternity? Ang pangalawang rason kung bakit ang tao ay nakakalimot sa Panginoon at mas worse reason kaysa doon sa una natin binanggit, ay makikita natin sa verse na to, sa 2 Peter 3:34. 2 Peter 3:34. Ito po ang ating mababasa. 2 Peter 3:3-4. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming?
For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Ito po ang sinasabi ng 2 Peter, and which is worse than the first reason, the first topic na point na binigay natin, na people forget God because they are occupied with the things of this world. Itong pangalawang reason na to, na people hindi nila, kumbaga yung unang reason natin, hindi nila sinasadya, naging busy sila eh. Pero itong sinasabi sa text na binasa natin, ito yung mga tao na talagang sinasadya nilang kalimutan ang Panginoon. And the Apostle Peter warned us about our day. This is today. We are living in the last days. Maging si Paul, sinabi niya kay Timothy sa 2 Timothy 3:13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. This is the worst case scenario than the first. Kasi nga, tulad ng nabanggit ko kanina, yung kanina, hindi mo naman sinasadya. Maaaring naging busy ka talaga. Kaya naisang tabi mo. Di ba? Nakalimutan mo ang Panginoon. Pero itong reason na to, meron kasi mga tao na nasa sidelines, na minsan they are really watching the believers. Minsan pinag-aaralan din nila ang mga doktrina. Minsan nagbabasa rin sila ng Bible. Tapos pagka nakakarinig sila ng preaching, and then they really spend time, and maybe they even spend money para pag-aralan din yung mga doktrina para maging familiar sa scriptures na to. Kaya lang, instead of they strengthening, or instead of they believing, instead of them growing their faith in the truth, ang ginagawa nila, ang mission nila, kaya nila ginagawa ito, is to disprove the Word of God. Para patunayan sa mga mananampalataya na yung mga sa kasulat sa Biblia, hindi naman totoo yan. Imagine, sinasadya mong i-disprove ang Holy Scriptures. Gumagastos ka, nag-spend ka ng time para lang para lang patunayan na hindi totoo ito. And ito siguro may mga grupo ng tao na gumagawa nito. Mayroong mga hindi naniniwala sa Panginoon na ang ginagawa nila, gusto na lang mag-recruit siguro sa kanilang grupo. Kaya ang ginagawa nila, tinatry nila na i-disprove talaga na hindi naman totoo yan eh. Hindi naman historical. Wala namang patunayan sa mundo na nangyari mga bagay na nangyari sa Biblia. Yan ang kanila pong stand. Meron naman pong mga ibang denominations na iba yung paniniwala, although naniniwala sila sa Panginoon, pero kaya lang sila nagsasabi, kaya lang sila nag-aaral ng mga doktrina is para magdebate. Hindi para magpalakasan, kundi para i-disprove ang pananampalataya ng ibang tao. And ang iba naman po, may mga matatalinong tao. These are the intelligent people, yung mga scientists, yung mga engineers na talaga namang pag tinignan mo sa batayan sa mundo, talagang hindi natin ma-reach ang kanilang katalinuhan. Kaya lang, they simply cannot accept that there is a creator. They cannot accept that there is a God. Bilang isang Kristiyano po, personally, para sa akin, hindi na to surprise. It's not surprising kasi we were warned by Paul and by Peter through the scriptures. A long time ago, sinulat na nila na in the end days, talagang merong ganitong klase ng mga tao. Pero ang kailangan natin gawin, what we need to do is to strengthen our faith through studying the Word of God. Biruin mo, yung mga hindi mananampalataya, nagbabasa ng Biblia. Yung mga hindi mananampalataya, nagbabasa ng doktrina, nakikinig sa preaching para i-disprove. Dapat ganun din. We should be equipped with the Word of God. Hindi para makipagdebate, pero once na may sinabi sila na bagay, at least we know how to answer. Kahit hindi sa pagkipagdebate, pero sa sarili natin, masisigurado natin, masesecure natin yung faith natin. Na ikukwento ko nga sa church, ako mahilig ako manood sa YouTube ng mga debate. Mahilig ako manood ng mga, hindi para makisali, pero gusto ko kasing i-test yung sarili ko. How much do I know about the scriptures? And what I do is I try to disprove yung mga maling belief. Pero sa sarili ko lang po iyon. And that strengthens my faith. That strengthens my belief na ako po ay nasa tamang paniniwala. Now, what we need to do is we need to fellowship with mature Christians. Huwag tayo dun sa mga Kristiyano na swayed, na may konting narinig na ganitong doktrina, o sige, dun tayo.
O may nagsabi dito na hindi totoo yan. O sige, hindi totoo yan. We should be fellowshipping with mature Christians who will exhort us, who will encourage us na kahit anong marinig mo, dito lang tayo. Kasi ito yung paniniwala natin kasi napatunayan natin na tama yung pananampalataya natin. And number 3, we simply must trust God. Yun lamang po ang pinakamagandang, greatest weapon natin against these people, the scoffers, the mockers of God, is we simply must trust God. It is the basis of our belief. It is faith. At hindi po para patunayan ng siyensya ang ating pananampalataya. Ang pinaka-alarming po, no, may pangatlong grupo pa pala ng tao na yung una, hindi sinasadyang makalimot sa Panginoon. Yung pangalawa, sinasadya nilang makalimot sa Panginoon. Sinasadya nilang isang tabi ang Panginoon. Pero yung pangatlong grupo po ng tao ay ang pinaka-nakakalungkot at pinaka-alarming para sa akin is yung mga Kristiyano na nagbabasa ng scriptures pero dinidisregard nila willfully. Sinasadya nilang i-disregard ang Panginoon. Ito yung mga nakabasa, nakaalam ng mga Kristiyano, mga mananampalataya. Pero dahil nga siguro na ang tagal-tagal ng panahon, wala namang nangyayari, hindi naman nangyayari yung pinipredict sa Bible. Parang ang nangyayari, wala namang, they do not give the respect and the fear that the Lord deserves. Wala na. Hindi naman ibig sabihin na kapag tayo ay hindi pinarusahan ngayon, ay hindi na tayo paparusahan. No, that time will come. That time will come. The attitude is dangerous. Yung parang Kristiyano ka, oo, naniniwala ka, pero parang baliwala lang sa'yo. It's dangerous because number 1, it leads us to sin. Number 2, it leads us to disrespect and forget God's holiness and mercy. And number 3, it feeds our pride. Ito ay isa sa mga kasalanan na kinasusuklaman ng ating Panginoon, ang ating pride. Wala naman yan eh. Kahit naman magkasala ako ngayon, wala namang mangyayari sa akin. Pride. That's how pride works. Now, for our brethren, sa mga kapatiran, may this serve as a reminder for everyone. Maging reminder po ang maikling devotion na to, na let us always trust God. Let us hold fast to our faith. Let us build our faith in Him. Huwag tayong maging katulad ng mga mangungutya na walang binibigay na halaga sa ating Panginoon, hindi binibigyan ng halaga ang kanyang kabanalan, hindi binibigyan ng kahalaga ang kanyang pagiging sovereign, all-powerful. Rather, sana dumating tayo sa point na tayo yung mature Christians na sinasabi ko kanina, pag may bagong kapatiran, may bagong Kristiyano, nagkakaroon ng doubts, nagkakaroon ng mga questions about the faith, sana tayo yung nilalapitan nila at sana nagsisilbi tayo na ilaw para sa kanila, para mas ma-exhort natin sila, para mas ma-encourage natin sila to build and strengthen their faith. Paano natin gagawin ito? Then it should be, our lifestyle should reflect this, di ba? Dapat ipinapakita natin kung paano ang mabuhay ang tunay na Kristiyano. At kung magbibigay man tayo ng payo, nawa ito ay Bible-based. Ibig sabihin, nabasa na natin, ito yung gusto ng Panginoon, alam natin na ito sinasabi sa Biblia. Hindi naman na kailangan na ma-memorize mo ang Bible. Hindi mo kailangan, kapatid, ganito gawin mo, o versikulo ganyan, o sa chapter ganito, hindi. Pero when you read the Bible, the Holy Spirit will guide you. And when you need the scripture, kahit hindi mo man kabisado kung saan makikita to, mababanggit mo to sa taong nangangailangan. At ito po ay isang napakalaking blessing. Now, for our viewers mo, sa ating mga nanonood, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, sa mga tinatagpo ng ating mga kapatiran, ako po ay naniniwala na tayo ay nandito, hindi po ito aksidente. Maaari na ginagamit ng Panginoon ang gawaing ito upang maabot po kayo, upang makapakinig po kayo at malaman nyo ang gift of salvation. It is through the acceptance of this gift where you will have eternal life. Ito po ang susi, ito po ang daan sa buhay na walang hanggan. At this is where your true spiritual life begins. Salvation is easy. Madali lang pong maligtas. We just need to realize 3 things. Una, we are all sinners. Romans 3:23. And the wages of sin is death. Romans 6:23. Wala po tayong ability to save ourselves. Hindi po ang mabuting gawa. Walang basihan na mabuting gawa ay makakapagligtas.
Rather, it is only through the acceptance of the gift of God through Jesus Christ. Doon lamang po ang paraan ng kaligtasan. Romans 6:23. The belief that Jesus came to earth, siya po ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya po ay inilibing at sa pangatlong araw po siya nabuhay na maguli upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. The complete work of our Lord Jesus Christ on the cross, sa ating pananampalataya dito, yan po ang magdadala sa atin sa langit. This is God's manifestation of great love, ang great love ng Panginoon para sa atin. And we must only trust in the work of the Lord Jesus Christ and not anything else para po sa ating kaligtasan. And if you truly believe and you wholeheartedly believe dito sa tatlong bagay na to, mag-message po kayo sa amin so that we can lead you into prayer. Sapagkat sabi ng Biblia, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At kung may questions naman po kayo, leave us your contact information. Mag-message po kayo sa aming messenger at kami po ay magre-reach out po sa inyo kung meron po kayong mga katanungan. At pagka po kayo ay naniwala dito, pinaniwalaan nyo ang gospel na ito, then you will realize God. You will realize God. Number 2, when man realizes God. Let us read Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Sa lahat po, lahat ng Bible-believing Christians realizes this truth about God. Based on the scriptures, we realize the nature of God. Natututunan natin through our reading of the scriptures kung ano ba ang Diyos, ano ba ang kanyang attributes, ano ba ang kanyang personalities, ano ba yung gusto niya para sa atin, ano yung ayaw niya na ginagawa natin. And if we take them to consideration, it is just right to fear the Lord. Sabi nga ng scripture na binasa natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So when you fear the Lord, you will realize the amount of mercy na binibigay ng Diyos sa atin every day. Sabi nga ng banal na kasulatan, your mercies are new every morning. You will realize yung kanyang benevolence, yung kanyang kabutihang loob, na bagamat anytime pwede niya tayong parasahan, anytime ay pwede tayong mamatay. But He is benevolent. At meron siyang great understanding. He has this great love for us. And we will also understand that our lives, our fates depend on Him. This is a realization kapag tayo nakakilala sa Panginoon. These are the things that we realize. We realize His power. We realize His lordship. We realize His glory. Ang glory na because of sin we came short of. Hindi natin naabot ito. And these things are enough. Para sa akin, kung alam natin na may Panginoon, alam natin siya ay let us know our place. No? Kapag ito ay na-realize natin, we know our place, then we should be humble. Wala pong lugar ang pride para po sa mga mananampalataya. Let us fear the Lord. Let us be thankful for His grace, for His great love and mercy towards us. Tulad ng sinabi ko kanina, siguro kaya may mga tao na nangungutya, no, sa pananampalataya, nangungutya sa Panginoon kasi wala na silang takot eh. Hindi na sila natatakot sa Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ibig sabihin na nagkakasala ka ngayon at hindi ka napaparusahan ay hindi na mangyayari ito. Hindi ibig sabihin na parang kahapon naman eh pareho lang na ngayon. O parang bukas ganun din naman. Hindi ibig sabihin na habang buhay po ito. God is showing us mercy for a long time. Binibigyan lang tayo ng Panginoon ng sapat na oras, sobrang oras upang tayo magkaroon ng pagkakataon to turn away from sin and makakilala po sa Kanya. Sabi ng Isaiah 13:9, Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and He shall destroy the sinners thereof out of it. Darating po ang araw na to. This was written in the Old Testament bago pa po dumating ang ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. And this was revealed in the book of Revelation many years after our Lord Jesus Christ returned to heaven. So habang panahon na to, God is long-suffering, still giving us hope, still giving us time to turn away from our sins at manampalataya po sa Kanya. Let us be thankful sa ganitong klaseng pasensya ng ating Panginoon. Pero let us not be mistaken sapagkat darating po ang araw and the scripture says it's so. The scriptures tell us
darating ang the day of the Lord na sinasabi kung saan ang Panginoon ay ibabagsak niya ang kanyang galit sa buong mundo. Let us be careful, no, that our faith not waver. Sana hindi tayo magkaroon ng ganun, yung parang ganung faith lang. Sana palakasin natin yung faith na to. Let us strengthen our faith. Let us avoid to become mockers of God. Let us show love to the Lord because our faith pleases the Lord. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Merong reward sa mga taong patuloy na naghahanap sa Panginoon. Mga kapatid, dito na po tayo magtatapos. It is our choice. We have been given the free will of God because of His love for us. Hindi niya tayo pinilit, pero it is our choice kung tayo maniniwala o hindi. It is our choice kung tayo magiging faithful or hindi. No matter what our choice is, God is still an absolute truth. Hindi mawawala ang Diyos. Like the saying goes, ito nabasa ko many years ago, pero tumatak sa isipan ko. God without man is still God. Man without God is nothing. Nawa po ay naging paalala, naging pagpapala po ngayong hapong ito, ang maikling pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. At may mga humabol din po, mga prayer request. Wala na po. Okay. Alright, let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong pagpapaalala na anuman ang aming gawin, hindi po nito mabubura ang katotohanan na kayo po ay nandyan. Na you are God, that you exist. No matter what we believe, no matter what we choose to believe, kahit mag-pretend po kami na wala kayo, you will always manifest yourself. You will be manifested in your creation, you will be manifested in your word, you will be manifested in the scripture. Sabi nga ng aming binasa, when you talk, who cannot help but prophesy? When the lion roars, who cannot help but fear? Who shall not fear? Ito po ay isang bagay na hindi natin maiiwasan at isa pong absolute na katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong paalala. Maraming salamat sa inyong rebuke sa mga nakakalimot sa inyo po. Salamat po, Panginoon, at purihin po ang inyong pangalan sa nagdaang linggo sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Patuloy niyong hahawakan at pagpalain ang kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga answered prayers. Salamat, Panginoon, sa mga heart's desires na na-fulfill po na inyo pong tinutugon. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat patuloy kayo na sumasagot sa aming mga panalangin. Panginoon, dalangin namin na patuloy niyong bigyan ng peace and comfort ang Uy and Concepcion families at ang Digan at Santiago families, Panginoon, sapagkat may mga mahal sila sa buhay, Panginoon, ng mga yumao na. Dalangin namin, Panginoon, na ang kapayapaan nyo ang maghari po sa mga pamilyang ito. Ngayon din, Panginoon, patuloy naming ipinapanalangin ang mga kapatiran naming may sakit. Ang Brother BJ po, nabigyan niyo po siya ng comfort sa kanyang paa. Si Ana Pulido po, sapagkat siya po ay may goiter. Si Yen Madsarivic, Panginoon, ay inyong hawakan para sa kanyang recovery sa mga kanyang pinagdaan ng surgeries, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagalingin niyo si Grace Basa sapagkat siya po ay may mga health struggles na nararanasan. Dalangin namin na inyo pong hawakan si Angelito de Guzman sa kanya pong katarata at patuloy niyong bigyan ng kayo na po magbigay ng provision sa kanyang kakailanganin. Dalangin din namin, Panginoon, na pagalingin niyo si JJ sapagkat siya po ay may asthma. Panginoon, dalangin ko na hawakan niyo po ang nanay ko, si Nanay Amihan, sa kanyang tuhod, sa kanyang pananakit ng katawan. Nawa, Panginoon, ay patuloy kayo magbigay ng provisions para sa mga kakailanganin. Kung kailangan pong operahan sa mga gamot, Panginoon, at patuloy kayo magbigay ng wisdom sa mga doktor na tumitingin po sa kanya. Panginoon, dalangin namin ang Nanay Lily Fernandez para po sa kanyang recovery.
Maging ang Nanay Elviriwas, Panginoon, ay inyo pong hawakan at pagalingin sapagkat sumasakit po ang kanyang likuran. Panginoon, dalangin namin si Bimo na inyo pong hawakan ang kalusugan at maging maayos po ang procedure na gagawin po para sa kanyang ngipin. Gayun din, Panginoon, ay dalangin namin na si Ana Salazar, Panginoon, ang mother po ni Sister Alexis, ay inyong pagalingin, inyo pong bigyan ng comfort sapagkat siya po ay naaksidente. Yun din, Panginoon, hawakan niyo po ang Sister Angela Belen sapagkat siya po ay may UTI. Panginoon, dinadalangin namin na ang inyong mirakulo, Panginoon, ang inyong provisions for the medicines, maging sa medical procedures and hospitalization po ng mga kapatiran namin at mga mahal sa buhay na may malulubhang sakit. Sina Gian Paldeng na mayroon pong leukemia. Si Hermine Tibo Verona, siya po ay may pneumonia at kidney disease. Hawakan niyo rin, Panginoon, patuloy si Cornelio Grifalda at si Ate Robbie Villamiel sapagkat sila po ay na-stroke. Ay Panginoon, dalangin namin si Michelle Talye na nag-undergo ng dialysis, maging si JT Psycho at Ma'am Rina La Rosa na siya po ay nag-undergo ng chemotherapy. Ngayon din, Panginoon, patuloy namin nilalapit ang aming mga expectant mothers na kayo po ang humawak sa pregnancy po ng mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay at magkaroon po ng safe delivery at magkaroon ng maayos at ligtas, healthy mother and baby. Ngayon, Panginoon, lalapit kami sa inyong paanan para po sa aming mga prayer request. Ang MIBCS building construction, Panginoon, ay patuloy niyong i-guide. Patuloy kayo magbigay ng provisions upang magtuloy-tuloy po ito. Ngayon, Panginoon, nilalapit namin ang Evangelistic Crusade na gaganapin po sa MIBC Kawit, maging ang anniversary po ng MIBCK. Ngayon, Panginoon, ay lalapit namin ang family po ng Sister Carlota de Guzman. Kayo po ang magbigay ng mga manggagawa nyo para sa kaligtasan ng kanilang mga family and friends. Bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan. Bigyan niyo po sila ng wisdom sa paglalakad po ng kanilang legal documents, maging ang provisions niyo po para sa bahay ni Mama Grace. Yun, Panginoon, patuloy ko nilalapit si Patricia Yabut para po magkaroon po siya ng mas maayos na trabaho. At ang nilalapit naman ng Nanay Tuding Severino naman po ay siya po at ang kanyang loved ones sa inyo pong hahawakan para po sa kanilang spiritual growth and maturity. Yun, Panginoon, patuloy na pinapanalangin namin ang tindahan ni Bing Rain Severino na patuloy po itong maging maunlad. Yun, Panginoon, nilalapit ng Sister Dang Chua ang kanyang mga anak, sina Faith para sa kanyang bagong work sa LA, si Grace para po sa kanyang upcoming review, at si Mercy Chua po para po sa kanyang AP course exam. Silang bigyan ng strength and wisdom, Panginoon, para po sa kanilang mga endeavors at patuloy silang iingatan. Kaya din, talangin namin si Christine Castillo, Panginoon, na kinyong hawakan para sa kanyang board review. Dalangin ng Sister Alexis Salazar, Panginoon, ang good health ng kanyang family. Maging ang kanyang Papa Alexander, ay niyo pong hawakan at iniingatan. Bigyan niyo po siya ng karunungan sa kanyang pag-aaral, maging sa provisions para sa kanyang pangangailangan, at pagpapalain niyo po ang school activities at extension classes nila, Panginoon. Yun ang Panginoon, nilalapit namin ang bagong extension classes na pangunguna ng Brother Samuel. Paunlarin niyo po ang gawain ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan, katatagan ang mga nangunguna po rito. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin ang Nanay Lydia Inocencio. At kami po ay nagpupuri sapagkat maayos na po ang kanyang kalagayan at patuloy kaming nananalangin para po sa kanilang pangangailangan pinansyal. Ganyan din, Panginoon, nilalapit namin ang Sister Venus. Bigyan niyo po sila ng wisdom at knowledge sa kanilang pag-aaral, sa pagtugtog po ng kanilang mga instruments, sa pagpapagamit po nila sa inyo para sa inyong ministry. Patuloy na dinadalangin namin na sila po ay inyong ingatan sa kanilang pagtitinda. Yun, Panginoon, nilalapit na aming pastor ang mga ministries po ng MIBC Silangan na patuloy, Panginoon, na maraming mga kabataan, maraming mananampalataya mas maging aktibo po rito. Patuloy nyo nga hawakan ng mga activities na to at mga namumuno po rito. Magsilbi po, Panginoon, na ilaw sa mga lugar na pupuntahan. Yun din, Panginoon, nilalapit namin ang mga businesses na aming nabanggit kanina. Bigyan niyo po ng karunungan, bigyan niyo ng wisdom, bigyan niyo ng higit sa lahat, Panginoon, ay magkaroon po ng maayos po na management ang mga business na to at inyo po itong pauunlarin.
Yun ang Panginoon, mga nabanggit naming mga senior citizens kanina, ang mga loved ones namin, mga elders, Panginoon, inyo pong hawakan. Kung may nararamdaman po silang pain, ay kayo pong nakakaalam. At kayo na rin po, Panginoon, nang magbigay ng comfort upang maalis po ang anumang karamdaman na masakit. Bigyan niyo rin po sila ng provisions niyo para sa kanilang pang-araw-araw. At kayo na po ang bahala, Panginoon, mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, nilalapit namin ang MIBC Silangan, ang aming pastor, Pastor Mike Digan, at kanyang family. Hindi, Panginoon, ang mga services and ministries, maging Panginoon ang mga MIBCS members, ang Belen family, ang De Guzman Belen family, ang De Los Santos Belen family, ang Salazar, Mabansag, and Careza families, ang Casiao, Maragon, and Tor families, ang Valdez, Villar, at Escobar family, ang Arsino, Gutierrez, Cervantes, and Yapot family, ang Vicente, Bornales, Arboleda, at Jarvet family, maging ang Renomaro at Ucab families, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat miyembro ng MIBC Silangan tungo po sa aming spiritual growth, Panginoon, and maturity. Nalapit din namin, Panginoon, ang mga mahal sa buhay. Kung dako man sila naroroon, Panginoon, ay pong hawakan. Hindi man namin sila kapiling, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay patuloy po sila makasumpong sa inyo. Patuloy na hindi ma-break ang mga communication, ang bawat pagsuporta ng bawat isa, magpakita ng pagmamahalan kahit po malayo sa isa't isa. Panginoon, patuloy namin nilalapit ang mga frontliners namin na nabanggit kanina. Iingatan niyo po ang bawat isa. Idayo niyo po sa sakit. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Hindi po sila mahawa sa mga sakit na kanila pong pinapagaling, tumutulong sa pagpapagaling. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang aming mga ministries, ang mga churches, mga families, ang mga online ministries, Panginoon. Kayo na pong bahala na magbigay ng provision sa mga pangangailangan ng equipment sa pagpapalawig po ng inyong salita. Kayo din, Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang aming bansa. Magkaroon kami ng maayos na mga leaders na karapat dapat at may takot sa inyo. At patuloy namin dinadalangin ang buong mundo na wala na po ang pandemya na ito. At patuloy po na maghari ang inyong kapayapaan sa buong bansa, sa buong mundo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. At kung meron po kayong mga panalangin na hinabol at hindi po natin nabanggit ngayong araw na to, ay yan po ay ite-take note natin at babanggitin po natin next week sa pagbabalik po ng Hardin ng Panalangin. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa pagbati po ng ating mga nakasama ngayong hapong ito. At magandang hapon po, Digan family, of course. At sa bumubuo po ng Hardin ng Panalangin sa mga tao sa likuran ng Hardin ng Panalangin, si Brother Sean, Brother Sam, and Sister Milka. And then let us, Ma'am Joyce and Pastor Mike is also in Bulacan. Mag-ingat po kayo dyan, Pastor. At nakasama rin po natin si Carlos Rara. Magandang hapon sa iyo, Kaloy. At Sister Helen Paras, good afternoon po. Ma'am Baby Villamiel, good afternoon din po. Sister Irene Mabansag, magandang hapon. At nakasama rin po natin ngayong hapon ang Sister Alexis Salazar, si Patricia Yabut, si Sister Percy Zapata, magandang hapon po. Si Sister Venus de Guzman and Sister Veronica de Guzman. Magandang hapon at patuloy lamang po kayo na mag-practice sa inyong instruments at pagpagamit kayo sa Panginoon. Nakasama rin po natin ang Ma'am Susan Orara. Magandang hapon po. Nanay Lourdes Mercalessia. Magandang hapon po. At nakasama rin po natin ang Sister Angel Destor and Tor, Brother Romar Bornales, Sister Agnes Casiao. At nakasama rin po natin ang nanay ko, Nanay Amihan Yabut. Good afternoon po. At Niel Mercalessia, happy birthday. Ito ay ngayon happy birthday Kuya Niel. Kahapon pala. Happy birthday Kuya Niel. And then Nanay Elvie Rivas, at patuloy po kayo magpagaling, Nanay. And then nakasama rin po natin si Karen Castillo. Good afternoon po. At si Sister Joylyn Casiao and Sister Lady Digan Valdez, magandang hapon po. At si Brother Jack Villar ay nakasama rin po natin, maging ang Sister Sharon Gismundo from Singapore. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yun lamang po ang ating nasa listahan ngayon, at kung meron po na dinabanggit, mag-comment lamang po kayo upang mabasa namin ang inyong pangalan. At
ang hardin po ng panalangin ay babalik po sa Tuesday sa pangunguna po ng Preacher Jebes Orara. Siya po ay nagbalik na. And then sa Wednesday naman po ang midweek service sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. And sa Thursday naman po ay pangungunahan tayo ng Preacher Gary Chua. At inaanyayahan po namin kayo sa Sunday sa MIBC Silangan ay tayo po ay makisa at manood samang sumamba sa ating Panginoon. At yun lamang po. At again, this is Preacher Lester Yabut in behalf po of MIBC Silangan under the leadership of Pastor Mike Digan. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Tayo po ay patuloy lamang po na magtiwala sa Panginoon. God bless you.